Mapaghiganting politika ng Administrasyong Duterte. Yan ang tawag ni Senadora Leila de Lima sa punot dulo ng kanyang mga pinagdaraanan sa mga sandaling ito. Kailan nga ba unang lumutang ang pangalan ng Senadora kaugnay ng kalakalan sa illegal na droga? Magbalik tanaw tayo sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Hulihin niyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon! Ang hamong ito ni Senadora Leila de Lima noong Setyembre, magkakatotoo na sa arrest warrant na inilabas ngayong araw ng korte sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pero paano nga ba umabot sa ganito ang kwento ni Senadora de Lima? August 2016, mismong si Pangulong Duterte ang unang nag-akusa sa harap ng publiko tungkol kay de Lima. Tumanggap daw ng campaign funds mula sa droga sa pamamagitan ng kanyang driver-lover na si Ronnie Dayan. I will have to destroy her in public. You want to know the name? De Lima. May inilabas pang drug matrix si Duterte kung saan nakasaad na si de Lima ang nakikinabang sa umano'y bilibid drug trade. Hoy, De Lima, kinig ka. De Lima, you are finished. Ang drug matrix na yan, nag-imit siya ng pagdinig ng kamera kaugnay sa umano'y bilibid drug trade. Si de Lima rin ang nadiin dito sa mga testimonya ni na J.B. Sebastian, Herbert Colango at iba pa. Lahat sila kumobra raw ng pera mula sa droga sa bilibid para umano sa kampanya ni de Lima para maging senadora. Hanggang sa madakip si Dayan at iniharap sa pagdinig ng kamera para usisain sa kanya nalalaman sa kaugnayan umano ni de Lima sa bilibid. Pati ang relasyon ni na de Lima at Dayan naungkat. Palakas ng palakas, mag-intensity 5. Kailan kayo nag-climax sa intensity 5? Anong year? Pati nga ang sex video umano ni na de Lima at Dayan, balak pang ipalabas sa pagdinig ng kamera pero hindi ito natuloy. Nitong Biyernes, kinasuhan ng Department of Justice sa Muntinlupa RTC si de Lima. Ang mga kaso, paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, partikular ang Section 5 o Sale and Trading of Illegal Drugs, Section 26 o Attempt or Conspiracy in the Sale and Trade of Illegal Drugs, at sa Section 28 o Criminal Liability of Government Officials and Employees. Walang piyansa ang mga kasong ito na may kaakibat na parusang 12 hanggang 20 taong pagkakabilanggo o multang 100,000 to 500,000 pesos. Kapwa akusado ni de Lima sa dalawang kaso si Ronnie Dayan. Bago pa man siya kasuhan, sinabi na ni de Lima na minamadali na raw ng DOJ ang resolusyon sa mga kaso laban sa kanya. Giit ng senadora, ang pinagdadaanan niya ay bahagi raw ng mapaghiganting politika sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Galit daw kasi sa kanya si Duterte dahil sa kanyang investigasyon nung chairperson pa siya ng Commission on Human Rights dahil sa umano'y Davao Death Squad. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.